So ayun, okay, KGX, good evening sa inyo lahat. Isang malupit na update muna tayo. Tignan nyo, sino nag-profit sa inyo? Diba, ang sabi ko sa inyo, 25% or 30, 20, 25, 30%. Pwede kayo mag-TP. So tingnan nyo to ha. So kung titingnan natin, sa pool yung 58 USDT natin, ayan, 58K, diba? So ngayon, anong nangyari? Bumaba hanggang 57.2. O, 57,200. Kung pumasok ka ng 58, nag-short ka doon sa area na yon at kahit na nag-TP ka ng 50 ng 60 ng 58,000 57,500 is good kasi nasa 21% o 22% na yon. 'Di ba? Kung nakapag-TP ka ng 57,400, nasa 25% to 27%, 'di ba? So yun yung sinasabi natin na once ma-hit yung support natin mga lodi. Okay? Tulad ng sinabi ko, 30, 25, 20 is enough na profit yan. So, wag mong madaliin yung pag-unlad. Gusto mo 100%, di ba? So, dito yun ha, sa 26, sabihin mo ng 25 leverage mga lodi ha. Yan yun mga lods, ito na. So, makikita natin 236, no? Ang ating profit. Kung titingnan naman natin dito is kukunin na natin yan, tapos magtitira ulit tayo ng 36 USDT, yan naman yung papalaguin natin. Ganun ang ginagawa natin, no? Kaya yung iba, sabi nila, mataas daw ang puhunan. Hindi, no need. No need mataas ang puhunan. Kung hindi ka naman nagmamadali, di ba? No? Kung hindi ka nagmamadali, sundin mo yung sarili mong TA, tapos sabay hanapin mo lang kung ano yung paborito mong, kung saan ka profit na charting, di ba? So ako, profit ako sa charting doon sa support and resistance na kinukuha ko doon sa kung saan nagsimula tumaas, kung saan nagsimula bumaba, yun yung ginagawa ko support and resistance. So, ganoon lang ako mag-trade. Hindi ako yung tipong trader na addict everyday kailangan may profit. Wala, wag ganoon, di ba? Sa akin di ako ganoon, no? So, talagang wala pa ako doon. Wala pa ako sa ganung idea. Ang gusto ko lang makuha yung mismong TA natin bago tayo pumasok. So far, ang magiging natin, support natin dito is for me 58 pa din. 58 pa din ang support ko mga lods, no? 58 pa rin. Kasi humahanap ako ng charting naman, gumuguhit ako, wala pa ako nakikita. So 58 pa rin yung aking support. Tapos ang aking resistance naman is 60 USDT, 60K, okay? And then 62. Tapos 64,800. Okay, yan tayo ngayon. So sa wala pang BitGet dyan, ito may good news sa inyo si BitGet. So bago ang lahat, kung nagustuhan yung video natin, click like, share, and subscribe sa YouTube channel natin kung nagustuhan nyo. Okay? Ganoon din sa page natin, sa mga makakapanood ng page natin, sa page natin, paki-like lang yung button natin dyan. So follow na lang din kayo. And then sa TikTok, ganoon din, no? Nandiyan dyan yung link natin sa description. Nandiyan dyan yung link natin sa bio, no? Kung gusto nyo pumasok sa BitGet mga lodi. Walang pilitan mga lodi kung gusto niyo lang pumasok sa BitGet. Ngayon may good news si BitGet sa inyo. Pero gusto ko lang pakita sa inyo to. Explaining Bitcoin to an empty room in 2013. So kung mapapansin niyo, $100 lang ang Bitcoin dati ng 2013. So ngayon, dati ang konti lang na nanonood, di ba? So ngayon sobrang lupit na. No? Sobrang lupit na, sobrang laki na ng Bitcoin at nag-aagawan na. Kung dati wala, ngayon nag-aagawan kahit na mataas na yung price. Okay? So, punta naman tayo ngayon doon sa good news. Ang good news, ito, may launch pool na naman, mga lods. Alam niyo ba yung launch pool and launchpad? Ngayon, yung launch pool, si BitGet, ang ginagawa niya, mga lods, pag nagpasok siya ng token, ang gagawin, ipapasok siya sa launch pool na kung saan pwede mong pagbotohan kung ito bang coin na to is magtatagal sa BitGet at kung papansinin ni BitGet at kung matatanggap kay BitGet. Okay? So, yun yung launch pool. Ibig sabihin, pagbobotohan to ng lahat ng community ng nasa BitGet. Using yung coin ni BitGet na BGB. Kaya sa BitGet, mga lodi, ang laki ng tulong, ang laki ng parang use ni BGB token. Kasi si BGB ginagamit mo pang vote. Si BGB ginagamit mo sa copy trading. Si BGB ginagamit mo sa launch pool. Si BGB ginagamit mo sa mga staking. So siya yun. Kung may BGB kayo kay BitGet, mga lodi, ang dami niyong pwedeng gawin. Katulad nito, no? Na kung saan kapag bumoto ka using BGB token, ayan, kasama ka dun sa launch pool allocation ng 11,540,000 CEC. Okay? So, ayan yung coin na ipamimigay, no? Ayan yung coin na ipamimigay. At para saan si CEC, no? So, Counterfire is a lightweight online multiplayer blockchain mobile game featuring 2 games mode. Pang MOBA siya and Battle Royale. So, si MOBA, ito yung parang Mobile Legend. Ito yung
Parang Mobile Legend na naglalaban sa between doon sa kabilang base at dito sa kabilang base. Ganun din sa Battle Royale, no? Parang ganun din siya, parang cards, parang mga ganyan. So, yan yung gamit ni CEC. Ayan, no? The project has also created a marketplace wherein game, equipment, and items are turned into NFTs. Ang ganda pa, di ba? Allowing players to trade them. Counterfire raised 3 million in a private funding around in April 2023. So, $3 million yan, no? With participation from Hashkey, GSR, KuCoin, SNZ, and ANT, and others, no? So, ito yan, ha? Staking period ng August 30 to September 9. So, malaki-laki pa yan. Pwede pa tayong pumasok, mga lodi, no? So, ayan. Maximum BGB staking, 20,000 BGB. Ito yung maximum. So, minimum BGB staking, 5. So, 5 lang. 5 BGB lang ang kailangan mo. Makakapag-stake ka na at kasama ka na sa allocation ng 11,540,000 CEC. Ibibigay sa inyo yan. Kailan ibibigay si CEC? Ayan. Dito natin makikita yan. So, sabi, check lang natin kung kailan. So, ayan. For example, stakes 1046, the stake volume confirmed at 11, and reward are distributed at 12 noon. O, ayan. O, kitang-kita naman. So, ilalagay lang natin yung link nito doon sa description natin, at kayo na din, i-testing nyo, tingnan nyo kung gusto nyo si BitGet o hindi, di ba? So, kayo na lang din. Kaya yun yung maganda dito, mga lodi, pagdating sa BitGet, yung launch pool and launch pad. Yan. So, mga lods, no? So, napakaganda. Aralin nyo. Ako, tulad nito, ito lang yung ginagamit kong platform doon sa pag nagtitrade ako. Pero doon sa iba naman, syempre hindi lang naman isa yung platform natin eh. So, tatlo siya. So, isa yung coins.ph kasi dahil doon ako nagpapapalit. Tapos, syempre, Binance wala na pero nilipat ko doon sa ibang platform. Pero, tulad ng ginagamit ko ngayon is ang main platform ko is BitGet. So, may ilan akong account sa BitGet, may isang account. Yung pang YouTube natin. Tapos, dito, dun sa BitGet natin dito ako nag-iipon. No? So, ayan. So far, nag-trade ako kasi nag-TP na ako dun sa BTC. Tapos, nag-trade ako sa Pepe. No? Ayun. Negative ako ngayon. Negative. Okay. Sa Bitcoin, okay. Ang ganda-ganda eh. Pagdating sa Pepe, wisit na yan, medyo nag-negative tayo. Hindi kasi ako nagpapakita ng trade sa memes, no? Nagpapakita lang ako ng trade sa BTC kasi mas sureball ko yung BTC, no, kaysa dun sa mga meme coin natin. Hindi ko inaaral ko pa siya kung tama ba yung mga support and resistance ko doon. Medyo si BTC medyo kahit pa paano profit ka ng 5, talo ka 1. So good yun. Dito kay Pepe, profit ako ng 1, talo ko 3, mga ganun. Pero may naman tayo, may cut loss tayo. Okay? Sa mga gusto pumasok sa BitGet, nandiyan lang yung link natin sa description para at least sama-sama tayo sa BitGet. Kung gusto nyo lang, basta aralin nyo lang. Okay? Salute sa lahat kay GX. Magandang gabi sa inyo lahat. Peace out.